Okay, purihin ng Diyos. Welcome sa ating pong ika-sampung topic at ang ating pong topic o pag-uusapan ngayong gabi ay ang Iglesia. Ayan, ang Iglesia. Kung napapansin po ninyo, masyado tayong nag-iingat sa paggamit ng salitang church o Iglesia. Kumisan po kasi ay ang natutukoy natin building. Kaya yung ating building ay nilalagyan natin ng pangalan. Kasi po, ano ba talaga ang church? Kailangan maunawaan natin ano ba talaga ang iglesia. Kasi po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus, isa po yan sa mga pinaniniwalaan natin, ang iglesia. So, sapagkat ang layunin po ng Diyos o ng Panginoong Yesus mismo, ano po, ay hanapin at iligtas ang mga nawala upang purihin siya ng mga taong natagpuan at nailigtas niya. At upang ang mananampalataya o maniniwala sa kanya ay lumago sa sukat ng ating Panginoong Yesus. Kaya dahilan dito ang mga mananampalataya ay nagkakatipon, nagkakaisa sa isang layunin na magbibigay kaluguran at kapurihan sa Diyos. Yan po yan. So, ang Panginoon Jesus po mismo ang nagsalita noon. Siya po pumunta rito sa lupa upang hanapin ako, hanapin kayo, hanapin sila na naliligaw at upang iligtas. At mula doon sa ginawa na yon ng Panginoong Yesus, mula doon sa layunin na yon ng Panginoong Yesus, ay pumasok po sa Matthew chapter 16 yung salitang iglesia. No? Sinabi po na doon, verse 18, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ultimong pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig dito. Kaya kailangan maunawaan natin ano ba ang salitang iglesia o church sa English. Marami po kasing pinapakahulugan. Minsan po pinapakahulugan ito sa isang lokal na kalipunan ng mga mananampalataya o kung minsan itinutukoy nila doon sa building o gusali na itinayo upang pagkatipunan ng mga nagpupuri sa Diyos. Ang tunay na tinutukoy po ng Biblia kapag sinabi natin iglesia, una po hindi relihiyon. Tayo rin po ay medyo natetempt na kapag narinig natin yung salitang iglesia, ang pumapasok na rin sa isip natin ay relihiyon. Ano po? Hindi po ito relihiyon. Ano pa man, kundi ang tunay na kahulugan ay katawan ni Kristo o sa English, body of Christ. Yun po yung church na kanyang tinubos at binago sa magitan po ng kanyang sakripisyo sa krus. Ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasampalataya sa pangalan ng Panginoon. Ayan po. So, ito po ay binubuo. Kapag sinabi natin iglesia o church, binubuo ito ng lahat ng mananampalataya na umaasa na makakasama si Kristo sa langit kapag siya ay dumating. Kaya nga, body of Christ o katawan ni Kristo. At tinutukoy nito ay ang patungkol sa kabuuan ng mananampalataya, hindi iisang denominasyon o pamaraan ng paniniwala. So tingnan po natin ang kahulugan ng salitang iglesia. Ito po ay hango sa salitang Grego na ekklesia. Nang ibig sabihin sa English, the called out one o the called out from sin. Ang salitang ekklesia mula sa original na Grego na ekklesia nga po ay called out one o the called out from sin o tinawag at inilabas mula sa kasalanan. Yan po ang church.
Kaya hindi pwedeng gamitin, alika punta tayo sa church, ang tinutukoy nyo, building, hindi po. Kaya ako mas gusto ko pong tawagin, alika punta tayo doon sa worship center o punta tayo doon sa center. Di po? Dahil pag church po, naliligaw tayo, namamali tayo ng paggamit po at hindi po yun ang tunay na kahulugan ng church. So, meron pong dalawang bagay na kahulugan po o patungkol po sa iglesia. Una po, yung pag sinabi nating universal, pangkalahatang iglesia. Meron tayong tatawag na universal church. Dalawa po, unahan ko na. Universal church at local church. Yung pong pangkalahatang iglesia, yan po yung body of Christ. Kasama ka sa kalipunan ng mga mananampalataya, pangkalahatan, pangbuong mundo. So ikaw ay kasama sa church. Pero hindi pwedeng kasama ka sa universal church, wala kang local church. Pag sinabi pong local church, ito yung sariling grupo mo. Ito yung pamilya mo. Ito yung tinuturing mo na kung saan doon ka palalaguin, doon ka patatatagin, doon ka susubukin, doon ka makakaranas ng tinatawag na fellowship o pagtitipon-tipon ng kapwa mo tinawag doon sa partikular na lokal na iglesia na yon. Unahin muna natin ang universal. Pag sinabi pong universal church, tumutukoy ito sa kapulungan ng mga taong nilabas mula sa kasalanan, na called out from sin, para magkaroon ng ugnayan sa Diyos upang sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga tuntunin. Ayon po sa Efeso 1:18 hanggang 23, ang sabi po doon, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kalatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na nagsisisampalataya. No? So, makita po natin dito sa ginawa ni Kristo noong ito'y Kanyang nang siya'y muling mabuhay mula sa mga patay at pinaupo sa kanan trono ng Diyos sa kalangitan, sa kaibabawan po ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagsakop at sa bawat pangalan po, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya'y pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa kanya. Kaya pag sinabi natin katawan ni Kristo, so ang pinakapinuno nito, ang ulo nito ay si Jesus Christ, at tayo kabilang sa kanyang katawan. Kaya meron tayong kanya-kanyang gampanin, meron tayong kanya-kanyang pagkatawag. Ano po? So, ito po tumutukoy sa isang tao na tinawag mula sa kasalanan at inialay ang kanyang sariling buhay sa Diyos. Ayon po sa 1 Corinto 12:12, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay merong maraming sangkap o bahagi. Itong katawan natin na to iisa, pero merong sangkap merong bahagi. Ganon din po ang katawan ni Kristo. Maraming sangkap o bahagi, pero ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Hindi tayo kakalapan, magkakasama tayo. Isang katawan tayo. Gayon din naman ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Maaring ang function natin, tayo mga kamay, tayo mga paa, no? At least bahagi tayo ng katawan ng Panginoong Jesus. So, universal po yan, pangkalahatan. Ngayon, puntahan po natin yung lokal. No? Yung lokal. Yung saan ka nakabilang. Pag tumanggap ka sa Panginoon, sabi ng binasa natin, pag nagsuko tayo ng buhay sa Panginoon, kapag tinanggap natin siya bilang Diyos, pangsunod ka pagligtas, napabilang tayo sa kanyang universal church, sa kanyang pangkalahatang katawan. Ngayon po, puntahan natin yung maliit na bahagi, yung lokal. May mga pagkakataon ng isang tao po ay nagiging membro
ng isang local church o ng isang iglesia kahit hindi pa nakaranas ng kaligtasan. Kumisan po, nahinggan niya lang eh. Hindi pa talaga born again, pero nahinggan niya na merong ditong building, merong nagtitipon dito. So siya ay nakisapi-sapi, pero hindi pa kinakikitaan ng tunay na pagbabagong buhay. Nakimembro-membro siya, nakasapi siya doon. Minsan naman po, may mga taong ligtas na. Subalit hindi pa naging miyembro ng iglesia. Ano pong ibig natin sabihin? Minsan may mga napatanggap na tayo. Meron talagang nagsuko ng buhay sa Panginoon, pero wala silang local church. At yung iba, hindi masyadong naintindihan ano ba ang local church. Kaya ginagawa ng iba, palipat-lipat kung saan nila gustong umaten. Ano? Kung saan nila gustong umaten. Pwede naman po yun eh. Pero siguraduhin mo nga, una, miyembro ka ng universal, ng pangkalahatan, at dahil miyembro ka ng pangkalahatan, ang sabi nga, yung pangkalahatan po, para maintindihan natin, merong iisang church lang. Yun yung body of Christ, pangkalahatan. Pero, ang universal church na to ay merong maliliit na kongregasyon. Ganun po yan. Kaya, kailangan, maintindihan mo yon at utos ng Panginoon doon, maging tapat ka doon. Hindi dahil may problema, aalis ka doon. Hindi. Kumbaga sa paso, sa halaman, tinanim ka dyan sa paso na yan, dyan ka mamukadkad, dyan ka lumagot, dyan ka mamumad, dyan ka mamulaklak. Ano? Ganun po yun. Yun po yung prinsipi po noon. Po. So meron pong yung iba pong mga local church, may kanya-kanyang requirements para maging kasapi kanila. So ang mahalaga po ay naunawaan natin na ito ay utos ng Panginoon at ang mga kasapi ng isang lokal na iglesia ay mga taong ligtas at sumusunod sa Panginoong Yesus. Ayon sa 8:31 ng Juan, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kayo'y tunay na mga alagad ko. Kaya kailangan na alamin natin ano ba yung salita ng Panginoon. Kaya nagkakaroon po tayo ng online Bible study. No? Maganda nga ito face-to-face, pero meron naman technology, ginagamit po natin ng technology, kaya ito, kahit malalayo yung iba sa atin, nagkakasama-sama tayo. Ang mahalaga po, naintindihan natin, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan natin, sundan natin, pamuhay natin, at manatili tayo doon. So, maliwanag na ang salita ng Diyos ay inuutusan tayong hindi lang basta magkaroon o hindi lamang mapabilang sa pangkalahatang iglesia, kundi meron tayong lokal na iglesia na kung saan inuutosan tayo ng Panginoon, ibigay natin ang ating buong katapatan doon. Bisan po, no, may mga masakit na pangyayari sa body of Christ, sa kanilang maliit na barangay, sila ay napagsikapang turuan, i-Bible study, pagtsagaan, hanggang maunawaan nila yung salita ng Diyos. Pero minsan may pagkakataon, mapapalayo sila sa barangay na yon na kung saan sila tinuruan. Talagang tawag doon, nililok, pinatatag, for example, napa-abroad. Doon sa abroad, nakatagpo, siyempre naghahanap siya ng ginagawa sa kanyang barangay. Doon sa abroad, nakatagpo ng mga mananampalataya na nagkakatipon-tipon, nagkakasayahan. Okay lang po yun kasi malayo siya doon sa kanyang local church. Pero ang makalungkot po doon, pag uwi niya, hindi na rin siya uuwi sa kanyang local church na kung saan siya pinanganak. Magpapatuloy siya doon sa nakita na sa abroad, doon sa church niya dito sa Pilipinas na hindi naman sa doon pinakakalungkot po yun. Ano po? So, ang Panginoon po ay nag-uutos na maging tapat kung saan ka talaga ipinanganak na local church at huwag mong kakahiya yan. Kahit po yan maliit, bahagi rin po yan ng katawan ni Kristo. Nakatagpo ka, naka-attend kami siya, lalo nang hindi pa uso ang aircon, naka-attend kami siya sa isang aircon. O, yung inyong pinagsasambahan ay garahe lang. Ikinakahiya mo na ngayon at hindi mo na tinutuloy yung tagarong ka, doon ka na. Hindi po dapat
ganon. Ano po? Kasi merong ginamit ang Diyos. Kung talagang hindi maiwasan na lumipat sa malaki, meron naman pong kaparaanan doon. Mag-usap, humingi ng blessing, magpa-release, magpanalangin, ganun po may mga kaparaanan para nandun pa rin po tayo sa kalooban po ng Panginoon. Ngayon, speaking of local church, tayo po alam na alam naman natin, pero i-remind lang tayo ng salita ng Diyos ngayon, paano ba talaga nagiging kasapi? No? Kasi po, hindi ko ginagamit yung salitang member. Meron tayo kasing preaching na sa Book of Acts nang magsimula ang unang iglesia, hindi naman po sila nagparami ng member. Hindi po. Nagparami po sila ng alagad. Nagparami po sila ng disipulo. Magkaiba po ang kahulugan ng member o kasapi sa disipulo. Ibig sabihin sa Book of Acts, nung magsimula po ang unang iglesia, naiintindihan nila na hindi ka lamang basta magme-member sa isang local church, kundi ikaw ay magpapadisipulo. Alam naman natin ang salitang discipleship from the word discipline. Diba? Kaya ang buhay Kristiyano ay obedience and discipline. Kaya ang ginamit po sa Book of Acts, hindi po membro ng iglesia, kundi mga alagad. Araw-araw, sabi ng banal na kasulatan, ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ng mga sumasampalataya at sila po'y nagpapadisipulo. Kasi po, yun ang utos ng Panginoon. Sa Matthew 28, ano po? Na tayo'y mangaral, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Then, turuan sila. Yan po yung disciple. Pagkatapos natin silang na-share ng Word of God, tuturuan. At kung naunawaan po ito ng mga sumampalataya, hindi po nila ituturing na member yung kanilang sarili sa kanilang local church, kundi ituturing nilang sila po ay disciple. Disciple. At kapag sila po tumatag, gagayahin po nila yung ginawang pagdisipulo sa kanila, sila naman na magdi-disciple. Kapag tinignan po natin yan, ang ating Panginoong Yesus, pinagtsagaan niyang ng 3 taon ang mga tinatawag nating disipulo, mga alagad, yung 12. Then yung pong 12, yung mga sumunod sa kanila, pinagtsagaan nila ng maraming panahon, yung mga naakay nila. Si Pablo po, na manguusig dati, nang makakilala sa Panginoon. Ang sabi po ng aklat ng mga gawa, 3 taong singkad nag-Bible study. 3 taong nagpadisipulo, pero napakatalinong tao. Dahil kapitan ng mga sundalo sa panahon natin, mistulang abogado. Pero siya po ay nagpadisipulo pa rin. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, binigyan na tayo ng sistema, tinatawag natin Disciple of 5 system. Napakaganda po. Pasok lang po tayo bilang mga alagad ng Panginoon na napapabilang sa ating local church na tinatawag nating Spirit of the Lord Ministries. Yan po ang ating local church. At nais kong ipaliwanag sa inyo bakit Spirit of the Lord Ministries ang gagamitin natin. Kasi po, yung programa po natin dito po sa ating local na iglesia, sarili po natin. Hindi po galing sa Lift Jesus Worldwide Ministries. Kaya hindi natin pwedeng gamitin LJIM kasi walang ganitong programa ang LJIM. Ang may ganitong programa ay ang Spirit of the Lord Ministries na siyang ipinagkatiwalang ministry sa atin ng Panginoon noong pamang tayo po'y nagpasimula dito sa Candaba. Sana po malinaw po sa atin yun. Ano po? So, purihin ng Panginoon, pero hindi naman po tayo ibig sabihin pumaalis sa Lift Jesus Worldwide Ministries. Ako pa rin po ang overseer. Kaya lang po, pagdating sa programa ng pagpapalago, sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, wala po isinasuggest, wala po ibinibigay ang Lift Jesus, kundi tayo po ay nanalangin at tayo po binigyan ng Panginoon ng ganitong sistema na ginagamit po natin. Dahil gusto po natin, ayaw po natin na yung ating pong mga kapatid na pinagkatiwala, pinagsama-sama tayo ng Panginoon, dumaraan ang mga panahon na hindi tayo lalago. No? Ayaw nating mananatili tayong baby
sa pananampalataya. Ayaw po natin, gusto nating lumago. Araw-araw, yung damo, automatic, lumalago yan. Araw-araw, yung edad natin, di naman paatras, lumalago po yan. So, as po ng ating pananampalataya, dapat lumago po yung ating pananampalataya. Kaya kailangan nating ng sistema at salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng napagandang sistema. Ito nga po ang Disciple of Five system. Now, puntahan na natin yung pong ano ba yung mga paraan para tayo po ay maging kasapi ng isang lokal na iglesia. Una po, tinan po ninyo. Naalala ko tuloy na minsan po ay may nagpakasal sa atin, ano? Hindi natin kasama sa pananampalataya. Ibig sabihin, ibang relihiyon. Yung mag-asawa mismo, hindi sila born again. Mga Catholic po sila. Nagpakasal, bawal na bawal po sa batas yun. Pwede po akong mademanda pag nagkasal ako ng hindi natin kapananampalataya. At least sabihin po ng batas, at least yung isa kapananampalataya natin. Bakit ko po sila ikinasal? Kasi kung sakaling madidemanda ako, nag-ready po ako. Paano po yung pag-ready ko? Ito po, yung share ko sa inyo, yung kaparaanan, paano ba natin nagiging kasama ang isang tao? Kaya ang ginawa ko yung nararapat. So kahit i-demanda ako, mayroong katibayan na sila po'y kapananampalataya natin. Kasi po, ito po, paano ba ang paraan na mapabilang ka sa isang local church? Number one, alam po natin at naranasan na natin, magsisi sa iyong kasalanan. Diba? Yun po. I believe, lahat tayo na narito sa OBS ngayon ay nagsipagsisi na sa ating mga kasalanan. Kasi ang kahulugan po ng church, tinawag mula sa kasalanan. Inalis mula sa kasalanan yung church. Kaya ang unang paraan para mapabilang ka sa church o sa katawan ng Panginoon ay nagsisi ka sa iyong kasalanan. Kung hindi ka pa nagsisi, pagkatapos natin ngayon, bago tayo matapos, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan para mapabilang ka sa church. Matthew chapter 4 verse 17. Nagsipasimulang mangaral si Jesus na sinasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So yan po. Doon pa rin po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Gayunman, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan bawat isa na sumasampalataya na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yan po yan. No? So yan po ang unang paraan para mapabilang ka sa church. And I repeat, pag sinabi natin church, katawan ng Panginoon o eklesiya o mga tinawag mula sa kasalanan tungo sa kaharian po ng Diyos. Una po lamang munang requirements yan. Kaya hindi pwedeng membro ka ng Universal Church, hindi ka naman nagsisi sa mga kasalanan. Lalo na ng local church. Mabibisto ka doon kasi magkakilala kayo sa local church. Yun po yung paraan ng merong malawakan, yung universal, at merong maliitan. Kasi doon sa maliitan, mamaya patadaanan natin, nagpapalakasan kayo, nagkakakilanlan kayo doon. Hindi pwedeng hindi ka nagsisi. Pangalawa po, na requirements para maging membro ka ng church ng Panginoon, magbalik loob sa Diyos. After ng ating pagsisisi, kailangan po manumbalik tayo sa Diyos. Papaano? No? Papaano? Doon po sa aklat po ng Malakias, sagutan ng Diyos at tao yun . Papaano kami makapag-balik sa inyo? Sabi ng tao. Sabi ng Panginoon. Bakit hindi niyo subukan? Yung ginamit ng Lord doon na batayan na sila'y nanumbalik sa Diyos ay yung ikapu. Hindi po yung ikapu. Kasi yung ating personal o physical na buhay
Matutuwa yung ating kapwa mananampalataya. Matutuwa si pastor. Lagi kang present. Yun ba yung pagbabalik loob sa Diyos? Si pastor at yung kapatid, si brother, si sister, merong hindi nakikita sa'yo. Nakikita ka lang niya, active ka sa lahat ng gawain. Pero meron siyang hindi nakikita sa'yo. Pero ang Diyos, lahat nakikita na sa atin. Kaya ang ginamit niyang paraan para makapanumbalik ang tao sa Diyos, sabi niya, bakit hindi niyo subukan gawin ito? Kundi ko bubuksan ang durong awan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang ginamit po na katapatan ng Diyos sa pagbabalik sa Kanya, pag-iikapo. Opo, ayaw nating ituro yan, pero sabi ng Diyos sa akin, ituro mo yan para may dahilan akong pagpalain ko ang mga mananampalataya ko. Yun po ang ginamit ng Lord. Po, dito po sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 9, nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Dating sinasamba natin mga Diyos na may mata na hindi nakakakita. Diyos na may ilong na hindi nakakaamoy. Diyos na may tenga na hindi nakakarinig. Diyos na may bibig na hindi nakakapagsalita. Ang sabi niyang 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, mangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosang yan upang maglingkod kayo sa Diyos na buhay. Wala tayong may tatago. Ultimong bilang ng buhok natin, alam niya. Kaya ang ginamit niyang paraan para talagang nakita ng nanumbalik na tayo, ibigay natin yung para sa Kanya. Yun po yun. Ayon pa sa Gawa 11:21, at sumasa Diyos na buhay at tunay. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at lubhang marami ng nagsampalataya ay nangagbalik sa Panginoon. Sa aklat po ng Gawa, yung unang iglesia, maraming nagsipagbalikan sa tunay na Diyos. Yun pong pangalawa. Review tayo. Una, ano ba yung requirements para makasapi ng Church of Christ? Magsisi sa iyong mga kasalanan. Una. Pangalawa, magbalik loob sa Diyos. Pangatlo, pwede po kasi tayong nangagbalik pero para tayong napipilitan lang, pero wala pa talagang nangyayari, di natin naranasan yung matinding pagpapala ng Diyos. Kailangan natin ang pangatlo. Ang pangatlo po, manampalatayang buong puso. For example, nalaman mo na ngayon yung paraan ng pagbabalik loob sa Diyos, pamagitan ng pagbibigay ng iyong ikapo. Baka masama naman ang loob mo, wala namang pananampalataya, ay naku po, hindi pa rin po natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Kailangan po, sabi niya, kung kumakain kayo, umiinom kayo, gawin ninyong lahat sa kalulalhati ng Diyos. At sa banal na kasulatan ay kasalanan po ang gumawa ng walang pananampalataya. Gagawin mo yun kasi may pananampalataya kasi sa Diyos. Gagawin mo yun kasi naniniwala ka, mahal Diyos. Yun po ang gusto niya. Kaya manampalatayang buong puso ay tatlong paraan para po tayo ay mapabilang sa iglesia ng Panginoong Hesus. Kapag ang isang tao ay buong pusong nanampalataya sa Panginoon, siya ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo anuman ang kanyang nakaraan o kalagayan. Kaya hindi na pinag-uusapan masamang tao ka dati, salbahe ka dati, kriminal ka dati, nanampalataya ka, nagsisi ka, nagbalik loob ka. Ngayon, nananampalataya ka. Kaya nga sabi ko nga po, pagdating sa langit, huwag kayong mabibigla. Baka meron kayong kilalang masamang tao nandoon. Bakit? Ginawa niya yung requirements para mapabilang sa church. Nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, nanampalataya sa Diyos. Sa Gawa 16:30 hanggang 31, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yan po yan. Kasi po maraming nagsisi naman pero hindi ligtas.
gumait, gumandang buhay, pero hindi ligtas. Kailangan po ng pangalawang hakbang, magbalik loob sa Diyos. Maging tapat sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. At habang naglilingkod sa Diyos, kailangan nilalakipan niya ng pananampalataya yung lahat ng kanyang ginagawa. No? Lalo na kayong mga kabataan, baka ang turing ninyo, barkada lang yan kasi meron kayong practice dito, practice doon. Masaya kayo pag magkakasama kayong kapwa kabataan. Tiyakin ninyo na sa Diyos kayo naglilingkod, lalakipan ninyo ng pananampalataya yan. No? Lalakipan ninyo ng pananampalataya. Okay. Yun lang po ang tatlong requirements para mapabilang tayo sa church ng Panginoong Hesus. Ano yon? Magsisi sa iyong kasalanan. Pangalawa, magbalik loob sa Diyos. Pangatlo, manampalataya ng buong puso. Ngayon, kapag ginawa mo na yan, I believe tayo po na narito sa loob ngayon, ginawa na natin yan. At nung gawin mo yan sa ayat sa gusto mo, merong tawag sa iyo. Merong pong tawag sa mga kabilang sa iglesia ng Panginoon. Unang tawag, mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Kapatid! Yan ang unang tawag. Dati nung hindi ka naman kasapi sa iglesia ng Panginoon, ultimong kapatid mo sa laman, hindi matawag na kapatid eh. Pero bakit nang manampalataya ka sa Panginoon, yan, kapatid na ang tawag sa iyo. Kapatid na rin ang tawag mo sa mga kapwa mo mananampalataya. Pag in English mo, brother, sister, ganun ang tawagan. Bakit po? Kasi kasapi ka, kabahagi ka ng katawan ni Kristo. Sa Hebreo po, chapter 2, verse 11 to 12, sapagkat ang nagpapaging banal at ang pinapaging banal ay pawang sa isa. Na dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitan ko ang ng papuri ang Diyos. Yun po. Ano pa? Ano pa ang tawag sa iyo nang ikaw ay maging kasapi ng iglesia ng Panginoon? Diba? Yan po ang sikat na sikat, kapatid. Yung pong pangalawa, Kristiyano. Ayan. Yung pong mga nasa relihiyon, yung Katoliko po kasi, kapag Muslim ang tao, ang kausap mo, ang tawag sa kanila, Christian din. Pero yung Katoliko mismo, hindi nila halos matawag na Kristiyano ang sarili nila. Ang sasabihin nila ay Katoliko ako. Pero tayo po, nakasapi ng iglesia ng Panginoon, wow, proud na proud tayo at walang pag-aalinlangan. Ano ka? Christian. Diba? Kristiyano. Opo. Kasi yun na po yung binigay sa atin ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon na tawag sa atin. At tayo lamang po ang may karapatang magdala nun dahil tayo po'y tagasunod ni Kristo. Yung po hindi talaga tagasunod ni Kristo, hindi nila kaya gamitin sa sarili nila. Hindi nila pwedeng sabihin, Kristiyano ako. Pwede man nilang sabihin, pero may pag-aalinlangan. Pero tayo po na talagang nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, nananampalataya ng buong puso. Wow! Walang kagatol-gatol. Kristiyano ako. Christian ako. Yan po ang pangalawang tawag sa atin. So ang pangalang Kristiyano ay tumutukoy sa isang tao pag-aari ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang kahulugan nun. Pag pala sinabi mo, Christian ka, Kristiyano ka, sa kausap mo, ang ibig sabihin, pag-aari ako ni Kristo. Wow! Ang sarap po. Ano po? Kapag pinag-aralang mabuti ang salitang Kristiyano, ang pangalan ni Kristo ay nauna sa salitang ito, Christ. Tagalog, Kristo, Kristiyano. Kaya hindi pwedeng gamitin ito ng mga hindi sumusunod kay Kristo. Yung mga sumusunod lang kay Kristo ang pwedeng gumamit ito. Ibig sabihin, siya ay may kaugnayan sa Panginoong Hesus. Kung wala sa Kristo sa buhay ng isang tao, alisin natin doon sa English na lang, Christian. Nalis mo yung Christ, ang natira, 3 letra. I-A-N. Yan. I-A-N. Pag binigyan natin ng kahulugan yon,
ikaw ay naliligaw. Ikaw ay naliligaw. Nung natagpuan ka ni Kristo, ikaw na naliligaw ay naging Christian. Ano? So wala sa buhay niya kapag wala yung Kristo. So ayon po sa John chapter 5, 15, verse 5, sa huling bahagi, ang sabi roon, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Purihin ang Panginoon. Ayan. Nakakadalawa na tayo, no? Dalawa po yung requirements para maging kasapi ka ng iglesia ng Panginoon. Tatlo po. Ngayon, dito po sa mga tawag sa atin, tatlo rin po. O apat. Pangatlo, na kapag ikaw ay tunay na kabilang na sa iglesia ng Panginoon, ito ang pangatlong tawag sa iyo. Alagad. Disciple. Wala po akong tulad na sinabi ko kanina, sa banal na kasulatan nung magsimula ang iglesia ng Panginoon, wala akong nakitang tinawag silang member ng church. Ang tawag po sa kanila, mga alagad, mga disipulo. Nung nandito sa lupa ang Panginoong Yesus, namili siya ng 12 alagad o mga disipulo upang kanyang turuan patungkol sa kanan ng Diyos, no? Sabi ko nga sa inyo, 3 taong singkad po yun. Araw-gabi tinuturuan niya. So bago bumalik ang Panginoong Yesus sa langit, inutusan niya sila, yung 12 na yon, na gawin nilang alagad ang lahat ng bansa. Kaya pasa-pasa. Na po, pasa-pasa. Mateo 28:19 na sinabi ko na rin kanina. At ginampanan po yun ng mga alagad, at naririnig natin mismo yung kay Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Anong sabi ni Pablo? Humanap kayo. Mula kay Pablo, ako si Pablo. Sabi na kay Timoteo, maghanap ka ng tao. So, ibig sabihin, dinidisipulo ni Pablo si Timoteo. Sabi niya kay Timoteo, maghanap ka ng tao na makapagtuturo, na pwedeng mag-disciple sa iba, na pwede rin namang magturo sa iba. 4 agad yun eh. Pag tinignan natin, mula kay Pablo, kay Timothy, sa tinuruan ni Timothy, at sa tuturuan ng tinuruan ni Timoteo. Yun po yun. Kaya, wag po kayong manghinawa, wag po kayong manghinayang. Kapag meron tayong discipleship program, makipag-participate po kayo. No? Makisali po kayo kasi po yun ay hindi dahil papagurin kayo ni pastor o dahil wala kayong magawa, wala tayong magawa, kundi yun po ang utos kung talagang member ka ng church ng Panginoon. Kung pwede nga, kung ang pastor mo walang mang ganong programa, dapat ikaw mismo naging pastor, mag-disciple ka naman. Pastor, turuan mo naman kami. Utos ng Panginoon sa iyo yan eh. Dapat ganoon natin yung pastor natin. Ano? So, congratulations kayong lahat na narito, kayo po ay disciple. Ang Panginoong Hesus po, pag siyang pinakinggan natin eh, hindi nga niya tayo tinuturing na mga alipin eh. Siya ang ating Panginoon. Kundi tinuturing niya tayong mga kaibigan. Yan po ang sabi ng kanyang salita. Mga kaibigan. Okay. Pang-apat na tawag sa mga kasapi ng church. Ito po, bisan bibihira ang gumagamit. Yung iba nagdududa, kaya ayaw nilang gamitin. Yung kapatid, kayang-kayang gamitin yan. Yung Kristiyano, kayang-kayang gamitin yan sa mga dokumento, sa salita. Yung alagad, no? Ginagamit din. Lalo na yung talaga nakakaunawa ng discipleship making, ano? Pero itong pang-apat, minsan po maraming kasi hindi naintindihan. Ano? Tinuro ni Sister Mency na nakaraan ito. Yan po ang tawag sa inyo, lalo na po ng Diyos. Banal. Kapatid, membro ka ng church ng Panginoong Yesus, ikaw ay banal. Ang unang tumatawag sa iyo ng banal, si Ama. Ang sabi ni Ama, ako'y banal, I am holy, so be holy. Ako'y banal, ang sabi ni Ama,
kaya't magpakabanal kayo. Ang sumunod na tumawag sa atin na tayo po'y banal, si Jesus. Yan pong tinuro nung nakaraan. I believe na iintindihan pa rin ninyo at naalala pa rin ninyo ang turo ni Sir Mency nung nakarang Biyernes, ang pagiging banal. Tinuro ko po yan sa Barangay Santo Rosario nung nakaraang linggo. At pinagtaas ko ng kamay ang lahat ng banal. Walang magtaas kahit isa. Bakit po? Kasi hindi nila alam ang kahulugan ng banal. Napakasimple po ang literal na ibig sabihin ng salitang banal, nahiwalay sa kasalanan. Di ba nagsisikat ang kapatid? Umiwalay ka na sa kasalanan, umiwalay ka na sa mundo, yan po ang kahulugan ng banal. Minsan, inaalukit-kit na lang ng demonyo sa isip natin, na palpak ka naman, may kasalanan ka naman. Oo, tama. Pwede. Kasi hindi naman tayo perpekto. Nasa katawang lupa pa rin tayo. Ang sabi ng Biblia, ang pagiging banal na ito ng Sir Mency sa inyo, 3 po yun. Ang pinakamataas, yung pangatlo, yung perpektong kabanalan. At yun po'y mangyayari lamang pag nasa piling na tayo ng Panginoon. Pero habang nasa lupa tayo, meron po tayo tinatawag na positional na kabanalan. Tayo po nang tanggapin natin, mapabilang tayo sa church, na posisyon tayo sa isang banal na kalagayan. Pangalawa po, yung pong actual na kabanalan. Yung actual na kabanalan, ito po'y araw-araw, glory to glory, natututo po tayo. Hindi tayo perfecto. Pero doon sa pagkakamali natin, sa pagkakasala natin, araw-araw, yun po yung actual na pagiging banal. Hindi perfecto. Kasi paano ka maging perfecto? Sa isip pa lang 35,000 na kaisipan pumapasok araw-araw sa atin. Lahat ba yan? Tama? Mag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, huwag niyong ayaang lubugan ng araw ang inyong pagkakasal. Kaya napakahalagang magpe-pray tayo lagi bago matulog, pagkakising. Hingi tayo ng tawad. Isip pa lang yun. Kung minsan po, ang motibo mo tama, yung pagkakabigkas mo mali, nasaktan yung kapatid, nagkasala. Ilang beses maghapon yun. Kaya kung minsan hindi natin maamin na tayo banal, kasi nga sa ganyang mga pagkakamali, meron pa pong gawa. Yung kilos natin, kala natin tama, marami palang hindi natutuwa. Normal po yan, pero hindi nangangahulugan yun na ihinto ka na sa pagiging membro mo o pagiging kasapi mo, kabilang mo sa Church ni Cristo. Naintindihan po ng banal na kasulatan yan na hindi tayo perfecto, pero hindi nangangahulugan yon na magpapatuloy tayo doon. Bumagsak tayo, natisod tayo, na natumba tayo agad. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya ang tawag po, positional and actual. Sa actual, meron pong mga masakit, meron pong mga maranasan tayong hindi maganda, pero ang usapan, nagpapatuloy. Kaya ang sabi po ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya hindi naman successful, kundi faithful. Doon po papasok yung katapatan. Lord, bukasan ng puso. Lord, nagkasala ako. Lord, nakasakit ako ng damdamin ng aking kapwa. Lord, pumalpak ako. Kaya katapatan, bukasan ng puso sa Panginoon. So, yun po yung pagiging banal. Ayon sa 2 Corinto 13:13, binabati kayo ng lahat ng mga banal. Grabe kung magbati sa Bible. So, kasi tayo pong mga Pilipino, ang orientation natin ng banal, yung taong mabagal magsalita, sumainyo ang kapayapaan. Yung taong mabagal kumilos, akala natin yung banal. Akala natin ang banal, yung taong mahaba ang damit. Akala natin yung banal, yung taong mahaba ang buhok. Hindi. Hindi nakukuha sa damit, hindi nakukuha sa buhok, hindi nakukuha sa kilos, hindi nakukuha sa salita ang pagiging banal. Ang pagiging banal, separation. Tingnan po ninyo si Moses, nang tawagin siya ng Panginoon, nakakita siya ng isang punong nagliliyab. Anong sabi sa kanya ni Yahweh? Moses, alisin mo ang iyong sandalyas. Banal ang lugar na ito.
maging banal yung lugar. Diba? Ibig sabihin yung lugar na yon ay tanging inialay sa Panginoon lang. Yun po. Inialay, iniwalay. For example, yan, lalo na sa mga music minister, bakit ang isang instrumento, gitara, ay pwedeng maging banal? Kapag yan ay dinedicate natin na ang tanging paggagamitan ay pagpupuri at sa gawain ng Panginoon. Hindi pwedeng gamitin sa sanlibutan. Yan po ay banal na gitara. Iniwalay natin para sa isang layunin lang ang gamitin sa Panginoon. Banal po yan. Ganun po yan. Ano po? Kaya naintindihan natin ngayon, yung apat na tawag pag ikaw ay kabilang na sa church ng Panginoon. Ano yon? Una, ikaw ay, tawag doon? Kapatid. Pangalawang tawag sa iyo, ikaw ay Kristiyano. Pangatlo, alagad, disciple. At pangapat, banal. Now, mag-overtime po tayo ng kaunti kasi napakahalaga po nitong ating paksang ito. Tapusin lang po natin. Kanina, pinag-usapan na natin ang universal church. Ngayon, pag-usapan natin muli, ano ba yung layunin ng universal, ng pangkalahatang iglesia ng Panginoon, yung kanyang kabuang layunin? Bilang isang mananampalataya, meron po tayong tatlong napakahalagang layunin kung bakit siya tinawag ng Diyos na maging bahagi ng katawan ni Kristo. Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Napakahalaga po nito. Tatlong kabuang layunin ng church. Tingnan po ninyo, minsan naliligaw po ang maraming church. Nakakalimutan nila yung tatlong importante kabuang layunin ng church. Hindi nila pina-priority. Nagiging least priority na yung talagang layunin ng Panginoon. Tatlo po ito, then magwawakas tayo. Ano ba yung tatlong layunin ng church? Number 1, ipalaganap ang ebanghelyo. Evangelism, mga kapatid. Meron sa atin, membro ka ng church ng Panginoon, nabanggit pa lang evangelism, allergic ka na. Bakit? Ayaw mo ba na katulad mo ay magsishare na ikaw mismo nasharean naman noon kaya ka naging Christian? Bakit ngayon maririnig mo ang salitang evangelism, allergic ka? Ayoko. Para lang masaya po tayo. Po? Yan po ang unang layunin eh. Hindi natin pwedeng baguhin po eh. Unang layunin po ng church, evangelism. Kaya kapag hindi natin pinriority yan, pinapayagan ng Lord ang katakot-takot na problema, away-away na tayo. Kasi hindi natin pinriority yung unang layunin ng church. No? Akalain mo, sinabi ng Panginoong Hesus, binigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan dito sa lupa sa langit. Tapos inugtong niya, Mateo 28, talatang 18 hanggang 20, kaya humayo kayo. At ipangaral ang mabuting balita. So, priority na ito. Hindi na sinabing, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, kaya sumamba kayo. Kung mag-awitan kayo, hindi po. Humayo kayo. Mag-evangelize kayo. Kasi naunawaan ng Lord, mas nakararami pa rin ang hindi mananampalataya. Paano sila makakarinig, ang sabi doon sa Roma, kung walang mangangaral tungkol kay Kristo? At paano naman sila makakapangaral tungkol kay Kristo kung hindi sila sinusugo? Ano po? Number 1 po, na layunin ng church, evangelism. Ipalaganap ang ebanghelyo. Maraming church po ngayon masyadong na-focus sa sosyalan. Sila-sila na lang. And daming nahuhulog sa impyerno araw-araw. Ang daming namamatay nang walang nag-share. Na hindi narinig ang ebanghelyo. Abay, sisingilin po ng Diyos yan sa kanyang mga mananampalataya.
Anong ginawa nyo nung kayo nasa lupa? Ang unang layunin ninyo ay mag-evangelize. Bakit kayo puro sosyalan? Pangalawa po, hindi po tayo, hindi po tayo galit. Ano po, nagtuturo po tayo ng katotohanan. At nawa po namumulat po ang ating kaisipan. Pangalawa po, magpuri sa Diyos. Yan po ang pangalawa. Nakita nyo, hindi siya although mahalaga lahat, pero nauna po yung evangelism. Pangalawa po yung magpuri sa Diyos. Ang sarap pong magpuri sa Diyos kapag nakapag-akay ka ng kaluluwa. Kaya unawain natin ang ating Panginoong Yesus, inuunan niya yung pag-aakay ng kaluluwa. Meron kang dahilang pagtaas ng kamay, meron kang dahilang lumdag, umawit, sumigaw, palakpak. Bakit? Merong naisama kang mula sa kasalanan, ngayon ay patungo sa kaharian ng Diyos. At ang sabi ng mga kasulatan, libu-libong anghel din po ang nagpupuri sa kalangitan. Alam po ninyo, ang hirap magpuri kapag tayo-tayo na lang. Ang hirap magpuri kapag ilang taon wala tayong nasisyaran. Diba? Minsan, nararamdaman natin parang pati yung ating mga panalangin hindi na dinidinig ng Lord. Pero subukan mong mag-akay ng kaluluwa, wow! Ang sarap po ng pakiramdam. Ang sarap magpuri at kapag nanalangin ka, ang pangako ng Lord, anumang hilingin mo sa pangalan ko, ipagkakaloob ko. Yun po Sa unang Pedro, Kapitulo 4, talata 10 hanggang 11, sabi rito, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay paglingkod sa inyo gaya ng mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa, gaya ng kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa magitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kalulatian at ang paghahari magpakailanman. Okay. Layunin po pinag-uusapan natin, ano? Ano ang layunin ng church? Evangelism, praising God. Pangatlo, ang pangatlo po, papagtibayin ang buong katawan. Kailangan po lumakas ang katawan ni Kristo. Ano po ang ibig sabihin ng pangatlong layunin? Meron po tayong kanta na nakagisnan, yung kantang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yes, sa Diyos po yan. Kaya nga, ang inalintulad tayo sa mga tupa. Ang mga tupa po may pastol at may kulungan, kawan. At inalintulad din po tayo sa baga. Yung apoy, baga. No? Kapag sama-sama nagiinit, kapag niwalay mo yung isang maliit na piraso, lumalamig agad. Kaya ang katlong layunin po ng church, yung papagtibayin ang buong katawan. Maging kalakasan ka ng kapwa mo mananampalataya. Maging blessing ka ng kapwa mo mananampalataya. Walang mananampalatayang namumuhay para sa kanyang sarili lamang. Lahat ng mananampalataya ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Kabahagi ka, hindi pwedeng wala kang pakialam. Kaya nga sabi nga, kaya nga po ang halimbawa sa atin ay katawan Anong sabi doon sa kasabihan? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ay, hindi ka pwedeng nagpapawalang bahala. Makibahagi ka. For example, darating ang anniversary natin sa October 27. Makibahagi ka sa pagsasaya. Makibahagi ka sa pagpapuri sa Diyos. Kasi kasama ka sa katawan Kasama ka sa church Ano ba yung mga dapat gawin sa church? Hindi kaya ng ilan. Makibahagi ka.
Anong paraan na pinapalakas natin para yung devotion natin, hindi tayo kakapa-kapa araw-araw. Meron tayong each one read one. Makibahagi ka. Huwag ka papayag na lumipas ang isang buong maghapon na hindi ka nakibahagi na nagbasa ka ng aklat ni Juan, kamukha ngayong araw na to, Juan 12, talatang 1 hanggang 37. Kasi kabahagi ka. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12, gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa katitibay ng iglesia. Tayo lahat magkaroon ng isang mindset, isang kaisipan, ng bawat isa magpalakas, maging kalakasan ng bawat isa na kasama natin. Sa Efeso 4:16, na dahil sa kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa magitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Yun po. Kaya ang ganda po ng team na ibinigay sa atin ng Lord, Jesus cares. Mahal tayo ng Panginoon. Pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon. So, anong gagawin natin? Ipahayag natin. I-proclaim natin. Proclaiming Jesus cares. Hindi lamang maaring naisip ninyo ang sinasabi ni Pastor, magmalasakit ako sa mga hindi mananampalataya. Hindi po, kahit sa atin, kapwa, mananampalataya na. Paramdam mo, nakabilang ka, nagmamalasakit ka, concern ka sa bawat isa. Merong may problema, damayan natin. Merong kailangan, tulungan natin. Merong kailangan pag-pray natin. Merong nalulungkot, masayahin natin. So ang iglesia po ay binubuo ng mga mananampalataya galing sa iba't ibang dako, iba-ibang pamilya tayo sa literal, iba-ibang nakagisnan, no, iba-ibang lugar, barangay, iba-ibang relihiyon, pinanggalingan natin. Pero ayon po sa banal na kasulatan, si Kristo ang ulo, siya po ang ulo natin, at tayo po mga mananampalataya ang kanyang katawan. Bawat membro ng iglesia may malapit na relasyon dapat sa isa't isa. Walang nag-aalangan. Kapatid mo yan. Huwag kang magatubili, huwag kang, ang tawag doon, huwag kang tawag doon yung asiwa, huwag kang maging asiwa. Kapatid mo yan. Bawat membro ng iglesia, nagbibigay po tayo ng kapurihan sa ulo. No? Opo, kung minsan, bagay tayo example, si paa, di ba? Kaliwat kanan. Laging magkasama, kung minsan nagkakasakitan, nagkakasalapiran. Pero hindi ibig sabihin, ayaw na. Si ngipin, at saka si dila. Magkasama yan, no? Kung minsan nakakagat na ngipin si dila. Magkasama yan. Naalala ko yung kwento ko, na alam na rin ninyong kwento. Ayan. Ay, hindi pwedeng minsan nag-away si ilong, si mata, at si tenga. Pwede ba nating alisin yan? Bahagi ng katawan, lalo ulo pa. Sabi ni ilong, ayoko na sa inyo. Lalo naman ako, sabi ni tenga, ayoko na sa inyo. Lalo si mata, away-away sila. Nasa isang katawan sila. Dumating ang panahon, nagkasakit si mata. Naku, siyempre nagkasakit yan, hindi na makagawa ng maayos. Ano nangyayari? Nasa isang katawan sila, siyempre ang katawan lalakad, kikilos, nababangga. Ang unang tumatama, hindi naman si mata na malabo na. Si ilong, sabi ni ilong. Bakit? Kasi hindi na nagpapangsyon ng maayos si mata. Nang masaktan si ilong, naramdaman of course ni mata, naramdaman ni tenga, naramdaman ng buong katawan, so umiling, nag-react yung buong katawan, napahampas si tenga. Nasaktan na ako, sabi ni tenga.
So, ganun na lagi ang nangyayari. Dahil hindi na masyadong nagpapangsyon si mata at away-away pa sila, sila rin po ang naapektuhan. Sila rin po ang nasasaktan. Hanggang magkaroon ng idea. Huwag na tayong mag-away-away. Magtulungan tayo. Umiral, nagsuggest si isip. Tulungan natin si mata na lumakas. Manumbalik yung kanyang maliwanag na pagtingin. Nagtaas kagad ng kamay si Ilong. Tutulong ako, sabi niya. Anumang pwede kong maitulong ay tutulong ako. Ako man, sabi ni Tenga, tutulong ako. Kumilos ang isip, kumilos ang kamay, ang idea ay nag-provide ng salamin. Ipatong niyo sa akin, sabi ni Ilong. Ilagay niyo sa akin, hahawakan ko, sabi ni Tenga. Aba, ang mata, lumiwanag uli. Hindi na ngayon basta nadidisgrasya. Nagkatulong-tulong. Ano pong ibig sabihin? Kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya po huwag tayong mamimili ng saang gawain ng iglesia kadadalong. Upang lumago ka, ikukumit mo po. Itatanim mo ang iyong sarili. At doon na lang, walang iwanan hanggang kamatayan. Ako po, madalas, nasasabi ko po yan kapag may bago akong kaibigan. Gusto ko makipagkaibigan, walang iwanan, walang hanggang kamatayan magkaibigan. Kasi, bakit po ganun? Kailangan po kasi yon, tatlo rin po ito. Bakit ka ba kailangan maging tapat sa isang lokal na iglesia? Yun po ang una po, yun ang tinuturo ng wasto ng Biblia. Yun ang turo niya, magkaroon ka ng local church. Pangalawa, tinutupad nila ang utos ng Panginoong Yesus na gawing alagad ang bawat bansa. Pangatlo, nagmamahalan ang mga kasapi doon. So, kung kayo po'y namimili, kung kayo po wala pa kayong local church, kung meron dito na wala pang local church, yan din ang pagbatayan ninyo. Anong church ba hahanapin ko? Una, itinuturo ba nila ng wasto ang Biblia? Gawin mong tanong. Pangalawa, tinutupad ba nila ang utos ng Panginoong Yesus na gawing alagad ang bawat tao, ang bawat bansa? Pangatlo, nagmamahalan ba sila? Yan po ang tatlong batayan. So ayon sa Juan, nagwawakas na po tayo rito, 13:34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko. Na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mga ibigan kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kakikilala ng lahat ng mga tao na kayo aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang ganda po, Juan 13:34 hanggang 35. Yung layunin ng iglesia na una ipalaganap o evangelism, palaganap ng ebanghelyo, pangalawa magpuri sa Diyos, pangatlo pagpapatibay ng buong katawan. Binaligtad po rito. Inuna na tayo po ay mangag-ibigan. Pagpapalakasan po yan. At kapag tayo raw po ay nangag-ibigan, malulahati ang Diyos, sabi rito, sa ganon, pangatlo, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y mga alagad ko. Evangelism. Tingnan po ninyo, lumilitaw ang tatlong line ng iglesia. Wag niyong kakalimutan yan. Tatlo po ang ating napag-aralan kung ano ang iglesia. Ano po? Unang napaliwanag natin kung ano ang iglesia, then ano ang paraan para maging kabilang ka sa iglesia. Tatlo po yun, magsisi sa iyong kasalanan, magbalik loob sa Diyos, manampalataya ng buong puso. Ano ang tawag sa mga kabilang sa iglesia? Yan, kapatid, kristyano, alagad, banal. Ano ang lain ng iglesia? Evangelism, magpuri sa Diyos,
at pagpapatibay sa buong katawan, magmahalan sa bawat isa. Yan po lamang kasimple. So, purin po ang Diyos, tayo po'y manalangin, magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang topic po namin ngayong gabi, Lord God. Salamat po, Ama, na nawa po ay lubusan naming naunawaan. Ano ba ang iglesia? At kami ba'y kabilang sa iglesia? Nalaman namin paano maging kabilang. Nalaman namin ang mga panawagan, ang mga tawag sa amin bilang mga kapatid, Kristiyano, alagad at banal. Nalaman namin ang layunin ng iglesia, evangelism, praising God, and love one another. Salamat po, O Diyos. Iyo po itong selyuhan na tumimo sa aming puso't kaisipan at sa lahat po ng sandali ay maalala po namin upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo ng matagumpay. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na to, Panginoon. Ang iyo pong mga anak na to, mga alagad na ito, Panginoon, ang mga Kristiyanong ito, mga banal na ito, Panginoon, pagpalain mo sila. Lord, isang katawan, maging malusog, matatag, matagumpay, masagana, malakas, Panginoon. Salamat po. I declare this blessing, Panginoon, sa bawat isa. Yamang kami po ay isang katawan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Sa ating pagwawakas ay kung meron po kayong kasamang nakinig sa inyo pong bahay o malakas ang inyong cellphone, paki-type na lang po dyan sa ating GC para mapasama sa attendance. Now, pwede na po nating buksan ang ating pong mga kamera at tayo po'y magkita-kita bilang magkakapatid, bilang mga alagad, bilang Kristiyano, bilang mga banal. Ayan. Yung mga banal na kangiti. Yan. Yung mga kabilang sa church nakangiti, hindi nakangiti. Hindi sa kabilang sa church. Bakit may stress? Ito pang tawag sa mga kabilang sa church, anak ng Diyos. Hindi lamang kapatid, hindi lamang alagad, hindi lamang Kristiyano, hindi lamang banal, mga anak ng Diyos. Ayun, pogi ni Kapitan Bartolomeo. Talaga naman. Ganda. Camera. Ayun, si ano? Yabal pa po ba? Magkita-kita kahit sa online lang, ano? Ayan, no? Pahiga. Ay nga, sorry. Sorry ng Panginoon. Ayan. So, ano po announcement po natin? Bukas, Tita Rose, mag-announce ka nga. Si Sister Rose, tingnan natin si Directress Rose. Announcement bukas. Uy, hindi ka nakausap tayo ni Doc. Bali, call time po 6:30 ta 7 a.m. po yung alis. Lang baka hindi po nagpaalam ang inyong mga bata. Meron po silang lakad bukas sa Marilao, Bulacan. 6:30 raw po dito makita-kita sa church. Aalis sila ng 7 o'clock. Alis po tayo. And sa Sunday po, be excited. Meron po tayong guest pastor. Ano po? So, maaga po kayo sa Sunday. Then, 1:30, meron tayong mentoring. Sa mentoring po natin, kamukha po nito, ay marami tayong matutunan. Attend po kayo, kasama natin ang Santa Ana. 1:30 po yun hanggang alas 4. Pero pilitin natin matapos
pagkatapos ng 3:30 kasi magbubukas po tayo ng Bible study sa Mandasig. No? Doon sa mga team natin, yung mga team natin na sumasama sa Bible study sa Santo Rosario, i-ready natin, nandyan yung videoke, gamitin natin yung videoke, saka yung isang amplifier ng gitara. Gawin nating bongga yung opening ng Bible study natin sa Mandasig sa Sunday, sa Sunday. Then, ano pa ba? Yan, yung sa 28, sa last Sunday po ng September, Family Day po natin. Sikapin po natin ngayon pa lamang ay sabihan na yung ating mga kasama, mahal sa buhay, mananampalataya at hindi mananampalataya, sama-sama po tayo sa Family Day, September 28. Ayan. Then, October 5 po ay Brigada Iglesia po natin. Ano po? Brigada Iglesia, yan, tamang-tama, iglesia ang ating pinag-aralan. Ano ang yung bahagi? Pagandahin natin yung ating literal na center, yung ating tatawag na church, na hindi naman talaga church yun, center yun. Pagandahin natin, hilabusan natin, bihisan natin, linisin natin, alisin natin ang mga damo, alisin natin ang mga agiw, pagandahin natin kung paano pinapaganda natin yung ating sarili, yung ating mga bahay, pagandahin natin. So, Brigada Iglesia po yan. Sa October 5, magsisimula po ng umaga hanggang tanghali lang. Yung gusto magtuloy-tuloy hanggang hapon, sige po, October 5 po yan. Bakit po? Nalalapit na ang ating anniversary sa darating na October 27. Tinaanyayahan ko rin po kayong lahat sa ating pong mentoring sa linggo ay gaganapin na po natin ang isang malaking bahagi ng ating anniversary. Ito po yung pagbibigay po natin ng ating the best offering sa ating pong mga kaarawan. Mag-ready po kayo ng inyo pong birthday offering. At yan po ay dadalhin natin sa ating pong mentoring sa 1:30 bilang bahagi ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa ating pong anniversary. Ano po? So, purihin po ang Panginoon at yung pong na-announce ko doon sa ating devotion, sa ating daily devotion, 5:30. Ang laki-laki po ng aking pong problema. 3 talyer po yung aking pinuntahan. Napakamahal po. Una po yung sikat na talyer kasi naibigan akong doktor doon sa Fernando, yung Rapid. Hindi. Consultation pa lamang po, 5,000 na eh. Isa nakukuha ng gano'n. Ang ginawa ko, iniwan ko, nagpunta ako doon sa talyer na kung saan ako nagpapa-change oil. So, ang recommendation, malaki ang problema ng aking kotse. Alam naman po natin kapag nawala na ko ng service para akong pilay. So, tumawag siya ng mekaniko at ang consultation ay 40,000 po para ma-repair yung aking pong kotse. Ang ginawa ko, nagpunta po ako sa kumpanya ng aking kotse sa Hyundai, San Fernando, at nag-consult po ako doon, kinausap ko yung mga mekaniko. Consultation pa lamang po ay 3,600 at para po ma-repair daw yung aking kotse, kailangan kong mag-prepare ng 100,000 pesos. Kaya lungkot na lungkot kaming umuwi kasi naalala kami, baka itirik na kami ng aking kotse na yung gulong lang yan na lumang-luma na, napuputok na, hindi ko mapalitan. Tapos magpaparepair pa ako ng 100,000 pesos. So ang ginawa ko, hindi ko man nag-request ng mga prayer warrior natin, pray sila ng pray, na i-provide ng Lord yung aking pangailangan sa aking sasakyan. Akalain po ninyo ngayong hapon sinagot ng Lord. Praise God. Narinig kasi na-share ko po kay Tito Romy Makapagal. Meron dumating ditong mekaniko at sinama niya dito sa church. Aba, eksperto po pala. I believe, sagot po siya sa panalangin po natin. So, chinyek po niya yung ating kotse. Biglang-bigla po, nawala yung problema ng ating kotse. Hindi masyadong napagod. Tines pa namin kasama si Brother Rothman, Kuya Romy, 4 kami. Umayos na po at nagbalik na po sa normal yung aking pong kotse. Ang good news doon, wala naman akong pangbayad doon sa mekaniko. Sabi ni Brother Romy, ako nang bahala.
okay na po yung aking pong kotse. Palakpakan naman natin si Lord. Puri ng Diyos, yun po yun. Ilang araw na ilang araw ko na nagpe-pray, 100,000 daw Lord, 100,000 daw Lord. Aba, kayang-kaya palang i-repair ng Lord ng walang bayad, ng walang pera. Amen. Palagay ko yung mga kausap kong talyer tatlo na yon, magtataka yon. Pero sa atin po ng mga prayer warrior ay ano na po, ang karaniwan na lamang ang himala sa atin. Amen po ba mga intercessors? Amen. Ang karaniwan na lang ang himala sa atin. Walang malaking bagay sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Yun po yung ating testimony. Praise God. Salamat po. Sige po bukas ng umaga sa mga ma-attend po ng ating daily devotion. Yung po pupunta ng Marilao. Ingat-ingat po kayo. God bless po. God bless. God bless. Pastor, hindi po kayo kasama bukas sa Marilao? Direct Press Rose, saka Direct Press Judge po. Pinapatanong po kasi ng tatay Bible study sa Lanang po. Pinapatanong po ni tatay kasi may Bible study po tayo sa Barangay Lanang. Ito po si tatay. Ayan tayo. Ay, magandang gabi, Pastor. Ay, magandang lalaki po kayo sa gabi. Hallelujah. Ayan, sige po. I-announce nyo para marinig ni Directress Rose at Directress Dadja. Katintaan pong Bible study bukas sa Pastor. Apo. Aliko po kaya Beking Punta Bulacan. Hindi ko po alam kung tinuturing yata akong youth nitong mga youth eh. Nangyari po kasi bukas po kasi mahigit po sa kulang 50 po yung mga kabataan na isasama po namin sa Bulacan. Hindi rin po kasi namin kaya yung mga 50 po na yun na kami lang po dalawa po ni Rose yung magpapacilitate. Kaya humingi po kami ng gabay po ni Doc Dan po at sino po yung nakakatanda po na tulungan po kami sa lugar po. Kasi hindi rin po biro yung 50 tao po na ilalagay po natin sa Marilao, Bulacan po. Sa kanong magsalita, nakakatanda. Kaya nagtanong ako kasi kung hindi pwede kasi binigyan ka nga tayo ng araw ni Kapitan bukas nga. Ngayon, kung hindi kayo pwede, baka makapag-prepare po ako. Yo. Kung sa susunod na Sabado, ano ba yung petsa ng susunod na Sabado? Ay, di rin 27? 28 po. Sa susunod na Sabado naman po, meron pong men's fellowship pala. Lahat po ng men's ay ihintayin po namin kayo ng mga 11 o'clock ng umaga dito sa church. Lahat po ng kalalakihan. Po, Tatang Karding, kasama ka po, lahat ng kalalakihan. Brother Berhel, kasama ka, ha? Lahat ng kalalakihan. Meron tayong joint fellowship ng Santa Ana at ng Tarlac. Kasi kung nandiyan si Brother Chani, kung nasa Tarlac siya, daraan natin sa Tarlac. Kasi ang men's fellowship po ay gagawin sa Tarlac, sa Kapas, sa Bueno. Kaya alis po tayo ng maaga sa Sabado. Bukas Sabado, mga kabataan, mga youth. Sa Sabado naman pong susunod ay mga cute. Yan, mga cute. Ang maglalamierda sa Bueno, Pastor Lucky. So bukas sa mga kabataan. So kung okay lang po na kaya niyo bukas, kaya lang wag po kung yung papa-schedule sa susunod na Sabado, meron nga tayong men's sa susunod na Sabado naman. Kung okay lang po sa inyo, okay lang? Okay naman po. Sige po. Okay, yun lang po. Kung ano po yung conviction ng Lord na ituro po ninyo sa kanila, sila Kapitan, okay lang po yan. Kamukha ng ginawa nyo nung nakaraan. Sige po. Ipabot na lang po ninyo yung aking pangungumusta sa kanila. At naasahan ko pong i-schedule muli sila na magkakasama-sama po tayo. Yun lamang po. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Salamat po, Tang. Pasensya na po, ha. Pasensya na po. Baway na lang po ako sa mga susunod na schedule natin. Ayan. Hindi na kasi ngumingiti yung ating dalawang directress. Ngiti na kayo ngayon. Ito mapatid pa siya. Sakay siya sa L300. Sinabi ko naman kaya. Tapos sa L300, pababa siya sa inyo. Okay, thank you very much. God bless po. God bless. Ingat-ingat po. God bless po. Bye. Bye-bye na po.